Good morning internet world, kumusta po kayo? Mototinta TV po muli. So kumusta mga katinta? It's been a weeks bago tayo hindi nakapag-usap-usap. At yun, nakapag-rides tayo ulit. At yun nga, papunta tayo ngayon sa Lamu-Ti Fugao kay Sir Bong Codamon. Ayan. So sa mga hindi nakakilala sa kanya, si Sir Bong Codamon, siya po yung nag-remap ng motorsiklo natin. At sakto, sabi niya, hey Ron, uuwi ako ngayong holiday season dyan sa Cagayan Valley. So yun, pasyalan na rin natin kasi sa Manila na siya nakadestino mga katinta. Ayan. So sa mga gusto magpa-remap ng kanyang big bike, at ayun, ayan, may nagbablog oh. So shoutout dito sa nagbablog natin kasama. Ayan. At siguro bumibiyahe sila ngayon at eto nagbablog sila. At ano pangalan? Motor Pilipinas. Ayan. So ayan, shoutout sa inyong dalawa. Ride safe po sa inyo. At mag-ingat po sa biyahe. Mukhang malayo ang pupuntahan nila. Mukhang maraming pupuntahan sila, sir. Kaya yun, ingat na lang po. Ayun, ingat sa biyahe. Mukhang malayo-layo pang biyahe nila, sir. At siguro para nagbablog rin si madam. So shoutout po sa inyong dalawa. Ingat po sa biyahe. And so mabalik tayo. So yun nga, papunta tayo kay Sir Bong. At ipacheck na rin natin yung ABS natin dahil nagloloko. Ngayon gumana na naman. Nakakatawa nga dahil kaninang pinaandar ko, nakailaw lang yung ABS nya. So pinatakbo ko, nakailaw. And doon nagpagas tayo, nawala. Nawala yung indicator. So ibig sabihin nagloloko lang siguro yung connection nito. At might as well ipacheck na rin natin kay Sir Bong. Ayan. Kaya nga na sinabi ko sa mga gusto pong mag-remap ng kanilang mga big bikes, message nyo lang po sa Facebook si Sir Bong Codamon. Ayan, sisend ko po yung link sa baba. At pakifollow na rin po yung kanyang YouTube channel, FI Clinic. Ayan, para sa mga updated na remaps ng mga big bikes. Ayan. Sa Manila na kasi siya nakadestino kasi doon siya nagda-dyno. Gusto ko rin sanang bumiyahe doon para mai-dyno rin natin tong motor natin mga katinta. Pero soon, malay mo, di ba? Pero preparation muna tayo this coming February, ang 2024 Boss Ironman Challenge. Yun, gaya ng sinabi ko mga katinta, sasali tayo muli. At ngayon, mas marami tayong tropa nakasali. So last December 20, kung di ako nagkakamali, nag-open na ang Boss Ironman. At minutes pa lang mga katinta, minutes pa lang na nag-post si Boss Ironman, puno na kaagad yung slot. So ganon kabilis, ganon kadami, ganon ka-eager ang mga riders na sumali. Dahil, well, of course, ang Boss Ironman, di naman natin may kakaila na ito yung isa sa mga pinaka-successful na motorcycle challenge sa mga 400cc above. At alam ko kung nagbi-big bike ka or kahit rider ka, isa rin to sa mga pangarap mong laruin. So pangalawang taon na natin mga katinta na sasali at napalitan po yung venue. Last year sa Clark City, Tarlac, New Clark City, ayan, doon po ginanap yung Ironman. At ngayon naman is sa Subic International Airport. Ayan, first time kong pumunta ulit doon. At hopefully successful din ang mga successful ulit ang event na yun. At sana walang aberya sa atin. At last year may mga issues. Di ko na babanggitin kung ano yung issues na yun. Alam naman na siguro ng mga ilan mga sumali. Dahil daw sa pagkain sa Ironman last year is rice in a box.
at Tetra Pak na juice. Sabi nga ng tropa ko na sumali last year, sa hotel daw ginanap sa Laos, catering yung services nila. Siguro naman sa dinami-dami ng mga riders na sumali, hindi na nila ma-accommodate ang hindi na nila ma-accommodate siguro ang, alam mo yon, mas marami. Pero siguro sa 5,000 plus na registration, kaya naman siguro. Lalo na ngayon mga katinta is 7,000 something, 7,500 ang registration. Mas mahal na naman. So hopefully mga katinta is mas masarap na yung pagkain. Hindi na siya tapsilog, sisig silog na rice in a box. Sa mga participants, good luck po sa atin. Sana walang mangyaring aberya sa daan. So maulan ngayon mga katinta. Since December pa to, itong ulan na to, araw, uulan. Kaya siguro marami nagkakatrangkaso, maraming sinisipon, maraming inuubo. Dahil isa rin tayo sa mga tinamaan mga katinta. Nagkatrangkaso at inubo rin tayo ng matagal ngayong taglamig. And it's a good thing, sana hindi na naman COVID, ano, dahil baka sabihin nila COVID na naman. Pero di ba, mas mabuti na yung nag-iingat mga katinta. So anyway mga katinta, balik tayo ulit mamaya. Alright, so dikit tayo ng sticker dito sa may KL Motoworks mga katinta. So dito tayo sa Lamut Ifugao. Bali tropa ni Sir Bong yung may-ari dito. At ayun, i-retune natin yung NK400 natin ngayon. At i-check kung may yung ABS issue niya dahil nagdulus nga yung sensor mga katinta. Ayan. So yan si Sir Bong, siya yung nag-remap ng NK400 natin. At yun, kung napapanood nyo sa YouTube yung remap, siya po, yan yung taong yan. May street tune. Ayan. So andito tayo ngayon sa KL Motoworks, dito sa may Lamut Ifugao mga katinta. Kevin ang... Ayan, shoutout kay Sir, siya po yung may-ari ng shop. Ayan. Payos na kayo. Ayan. So sa mga katinta natin na nandito sa Lamut Ifugao, bisitahin nyo lang po KL Motoworks mga katinta. One shift later. Ay sir. Hindi niya na-read yung ABS error dahil ayun nga, gumana na naman. So ibig sabihin mga katinta is parang naglulus lang talaga yung wire ng ABS sensor. So siguro palitan na lang natin ng bago. Tumorder naman na tayo at yun, inaantay na lang natin yung pagdating ng pyesa. At yun, gamit nga pala niya is Ninja 650. Ayan. Sabi niya matagal na daw na na-stock to. Dadiagnose niya mamaya, i-check niya. At yun, magra-ride lang kami ni Sir Bong, at konting rides lang. At ayun, breakfast muna kami ni Sir Bong. Ayun, thank you. Ayan, shout out KL Motoworks. Ayan. Sa mga taga Lamut Ifugao, bisitahin nyo lang po itong KL Motoworks na to. Ang shop ni Sir. Yes sir. Tag breakfast. Wow.
Bumalik na naman yung lakas niya mga katinta. Sarap. So bali minekos-mekos na naman ni Sir Bong tong motor natin. At hindi ko na sasabihin kung ano yung ginawa niya. Kayo na lang ang mapatunan. Kung gusto nyong lumakas yung motor nyo at malesen ulit yung backfire, ayan, kontakin nyo lang FI Clinic sa YouTube at si Sir Bong Kodamon sa Facebook. At magbe-breakfast lang kami. Treat ko na din sa kanya yan dahil syempre tropa, matagal din kaming hindi nagkita. Okay, so breakfast muna kami ni Sir Bong. Ayan, kasama natin siya ngayon. At katatapos lang ma-remap ulit yung motor natin. Retune ba tawag doon, Sir Bong? Ayun, retune. Ayan, at I must say, iba talaga. Nagbumalik na naman yung lakas. Yung aggressiveness ng motor, grabe. At Top yun. speed reveal mamaya. Pwede, sige. Pero sana baka mabash tayo. Pero sige, itatap speed reveal ko mamaya at ipapakita ko sa inyo. At yun, sa mga gusto magpa-retune at magpa-remap sa NK400 or sa mga big bikes sila, visit nyo lang po sa Facebook page ni Sir Bong, FI Clinic. FI Moto Clinic. FI Moto Clinic. At syempre, supportan na rin natin yung YouTube channel ni Sir Bong. Makikita nyo doon yung mga nire-remap niya mga big bikes. Ayan, visit nyo po sa YouTube. Isasend ko po yung description dito sa baba. Ayan, ayan. Alright, so kain muna tayo mga katinta. Maraming salamat Sir Bong sa pag-retune ng ating motorsiklo. Yun nga, hindi namin na-detect yung error ng ABS dahil bumalik ulit siya sa dati. Syempre hindi ma-detect ng computer yun pag siguro yung wire nga talaga ng sensor is naglulus lang talaga. Bumalik na yung aggressiveness niya, mas lumakas na naman siya. At sabi niya yung remap na ginawa niya dati kasi is parang temporary lang, na merong chance na bumalik sa stock pag natanggal yung battery. Nagtanggal tayo ng battery noong nakaraan at yun nga, nagpalit tayo ng auxiliary lights. Syempre na-compromise siguro yung niya, remap niya. Pero ngayon sabi niya okay na yan, kahit mabaklas yung battery mo is hindi na magre-reset sa ECU. At yun nga, bumalik ulit sa dati yung sigla niya nung na-remap. At ayun, dito na kami sa may poblasyon ng Lamuti, Fugao. At pabalik na rin tayo sa Quirino. At si Sir Bong is hanggang dito na lang yata at may bibilin pa siya. Alright, so Sir Bong, thank you. Wen, pakasya mo no kan.